Ito po ay ang tinatawag kong Chikahan One-on-One Personal Trainer Talks at ang aking special guest. Without further ado, bilang OFW, ano yung pinaka number one na pwede mong masabi na huwag gagawin ng mga fellow Filipinos all over the world? Sa mga kababayan po natin dyan na OFW, kagaya ko, actually that was before, pero ramdam ko yan kasi pinagdaanan ko yan. Ito po yung, magbigay ako ng isa, pero ang laking sipa nito. Ito, huwag niyong gawin na yung sahod nyo is ibigay nyo lahat sa mga mahal nyo sa buhay. Yung mga anak nyo, yung mga magulang nyo, tatay nyo ay umasa dito. Medyo elaborate ko lang ng konti kasi may maraming mga klase ng OFW. Kung OFW ka na binata ka, pahalagahan mo yung perang kinikita mo sa paanong paraan. 60% ng kinikita mo, ibangko mo. 20% ng kinikita mo, ibigay mo sa magulang mo. Lalo na kung yung mga magulang mo is matatanda na at hindi nagtatrabaho. Magulang lang hindi kasama yung mga kapatid. Yung 20%, ipunin mo gastusin mo para sa sarili mo. Bilang OFW ka for how many years again? Ayan. OFW ako for nearly 10 years. For nearly 10 years. So sa 10 years na naging OFW ka, ano yung kumbaga sa cultural difference or dun sa mga pagiging Pilipino, ano yung masasabi mo, kulturang Pilipino, pero pwede mong sabihin na sana itigil na bilang OFW at bilang nagkaroon ng na-educate sa iba't ibang kultura at iba't ibang pananaw sa buong mundo. Ano yung pwede mong sabihin na sana itong kulturang ito ay itigil na natin? Hindi tayo nakapag-move on dun sa process na matuto tayong mag-invest. Naging kultura na not generally some, naging kultura na ng mga OFW na ayan, kumita ka sinahod mo yung isang buwan mong sahod. Ayan. Minsan sa kanila, yung iba, ayan, magsha-shopping ako kasi ang hirap kitain ng pera dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, and gusto ko matikman yung pinaghirapan ko. So mag-shopping ako ng mga bagay na hindi mo kailangan, hindi mo kailangang pangarapin, at hindi mo kailangan sa buhay mo. So yung sinatawag na luho, okay lang magluho, pero hindi mo kailangan yun for now. OFW ka. Kung pamilyado ka, yun yan sinabi ko, kailangan mong i-divide yung pinagsasahod mo. Pangalawa, yung kultura natin na kapag pamilyado ka, may nanay ka, may tatay ka, may sarili ka ng pamilya, may anak ka na, dahil nandiyan ka sa abroad, ayan, lahat sila nakaabang sa'yo before ka magsahod. Kung kayo ganun, meron kayong magulang at may pamilya na kayo, ayan, yung magulang at tatay mo naman is obligasyon mo yan. Pero hindi mo yan obligasyon 100%. Kasi meron ka ng anak, meron ka ng asawa at pamilya. Yung una mo is yung pamilya mo. Kung hindi mauunawaan ng parents mo yung rason na yon, bigyan mo siya ng pagkakataon kasi darating ang punto na mauunawaan ka niya. Pero, ito yung sinasabi ko, yung mga yan, di ba? Yung tinatawag natin ng success na tinatawag, kung hindi mo ma-maintain yan, temporary. Kung hindi mo ma-maintain ang success na tinatawag na yan, temporary lang yan, pinatikim lang sa'yo yan ng Panginoon. So para maging permanent yan, kailangan mong iplano yung bawat hakbang na gagawin mo sa perang kinikita mo sa ibang bansa. You have to consider how much is the value, how much you need to spend, how much you need to give to your family, how much you need to give to your sisters who already married and have their own family. What are the facts that they really need helps? Because all these things, mangyayari at mangyayari. Personally, I would like to tell this. The first 3 years ko sa Dubai, wala akong naipon. Katulad nga ng sabi niya, ako host, hindi pa ako pamilyado, pero need mo na ako tumulong sa amin Para kay Star City, ano yung pwede mong sabihin? Ano yung pwede mong masabi sa kanya para hindi siya mag-fail? Hindi ko alam personally kung anong merong family background ka. Hindi ko alam kung meron kang nanay, tatay, at ikaw ba yung pinakabunso, ikaw ba yung pinakapanganay? Hindi ko alam, pero ito yung masasabi ko sa iyo. As part of my own experience, okay? Ako yung panganay sa 3 magkakapatid, pero I have
may isa pa akong kapatid. So yung the first 3 years ko sa Dubai, na first 2 years ko sa Dubai, 70% ng kinikita ko pinapadala ko sa mga magulang ko kasi may kapatid akong mga nag-aaral. Yung other percent nun is ginagastos ko pambili ng pagkain and maramdaman ko rin yung pinaghihirapan ko, pero wala dun yung tinatawag na savings. Ni hindi ako nahulugan ng SSS ng nanay ko kasi kulang din yung ibinibigay kong padala. Kumbaga tama lang sa bayad ng renta, sa panggastos sa bahay ng yung mga ganon, di ba? Pero ito yung sinasabi ko, yung the first 2 years na yun wala, another 2 years uli. The same thing wala. Umabot na ng another 2 years, 6 years na. Medyo nakakapag-ipon na ako ng konti kasi na-realize ko na wala yung pinaghirapan ko na 6 years. Wala akong nakita. So nag-start ako mag-ipon on my 6 years na walang bahay ang nanay ko, walang sariling bahay, nag-rent lang sila. Pero meron na ako back to those 1 year, 2 years, 3 years. Meron nang napatayong poste, meron na napadamping, kumbaga merong nakita na kahit konting pinaghirapan ko. So before ko matapos yung 6 years na yon, nakapagbigay ako ng perang napakalaki na ang akala ko i-enjoy ko. Ayan, i-enjoy ko. Pero na-enjoy ko siya kasi nakita ko yung bahay ng nanay ko, nakita ko yung happiness niya na nagkaroon siya ng sariling bahay after many years. Kasi simula't simula wala kaming sariling bahay. Ang nanay ko labandera, ang tatay ko yung trabaho, talo pa ang bagyo. Meron o wala. Sa akin naman, host, choice ko tumulong sa amin, pero hindi ko hinayaan din na walang matira sa akin. Leksyon din yan bilang OFW. Sobrang hirap maging OFW. Ang daming explanation kung bakit mahirap. Sobrang. Pero may mga instances naman na pagkakataon na hindi naman ganun kahirap para sa ibang tao. May mga nag-OFW na yung nakatsyempo ng swerte at hindi mahirap ang trabaho nila. Hindi ko ma-generalize kung paano. Mahirap mag-generalize. Diba? Oo. Kaya ako tinatanong tong mga questions na ito kay Pinoy Galaan. Kasi dito sa channel ko, hindi lamang ako magiging personal trainer ninyong lahat. Hindi lamang pang physical. So gusto ko rin magkaroon kayo at ma-open yung mind nyo na hindi lang naman kailangan magpaganda tayo ng katawan. In the process, kailangan din natin yung mentalidad natin, yung pananaw natin sa buhay. At kung yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking special guest, give him some love. Nasa description siya down below. Kumbaga, narating mo na yung mga gusto mong marating sa buhay. Yung mga tao na, at alam ko maraming nanonood sa atin ngayon na nasa Pilipinas, mga teacher din na katulad mo, in a hindsight, bibigyan mo ba sila o kumbaga, magbibigay ka ba ng advice sa kanila na gawin yung mga ginawa mo na kumbaga makipagsapalaran sa ibang bansa o magkaroon na lang ng yung sarili na lang natin sa Pilipinas na lang? Ano yung pwede mong maibigay sa kanila na sa mga katulad mo na nag-a-aspire na makapunta sa ibang bansa? Let's say, kailangan natin mag-look back always. Ano ba yung personal status mo? Pamilyado ka ba? May mga anak ka ba? May asawa ka ba? Kung ikaw yung taong yun, you need to make a strong decision. Kung ikaw naman yung binata, walang responsibilidad, kahit gaano kahirap ang buhay ng magulang mo or tatay mo, kung binata ka at kaya naman nilang kumain 3 times a day, ayan, at nag-abroad ka, ang mahalaga lang i-share ko lang to pala. Gusto ko ma-share to, very important. Natutunan ko to sa isang kaibigan ko from India. Na-met ko siya 2000. Sana makarelate kayo rito sa kwentong to because this is real story. Nakilala ko si Anish. He is from India. Shout out, Anish. Nakilala ko siya sa India. Si Anish is from Bangalore, India. Yung Bangalore, India is isa sa maraming mahirap na tao. At sa pinakamahirap na tao, isa doon ang pamilya niya. Ang nanay at tatay niya is basurero. Nakapag-aral lang siya ng up to college dahil sa university na tinatawag na free education sa India. Ayan. After na makapag-aral siya, makapagtapos siya, nagkaroon siyang chance na magkaroon ng first job sa Dubai. Yun ang first ever job niya in his entire life.
Okay? And alam nyo, he is an engineer. Alam nyo ba kung anong trabaho namin sa Dubai? We are professional photographer sa Dubai. So he is an engineer and ang trabaho niya is not engineering. I was a teacher but my work there is not a teacher. We are a photographer. Sabi ng nanay at tatay niya, ayan, yung lahat ng pinaghihirapan mo anak is ipunin mo. Ipunin mo. Huwag mo kaming alalahanin kasi may bahay kaming tinitirahan kahit na nakita ko, maswerte pa rin yung mga magulang ko kasi maganda pa rin yung bahay nilang tinitirahan. Sila is talagang, alam mo bang, yung tapis-tapis lang ng mga sobrang hirap talaga ng kalagayan nila. Yung walang matino na masasabi. Wala silang palikuran, wala silang kahit ano. Ayan. Ang sabi ng nanay niya at tatay niya sa kanya, 2 taon ka sa Dubai kasi yun ang kontrata. Yung pera na 2 taon, konti lang yung gastusin mo dyan para sa pagkain mo. Kasi libre ang bahay namin, libre ang transportation, ang hindi libre lang kakainin. Alam mo, in 2 years kami magkasama, ang kinakain niya, mga beans, mga gulay, yung pinakamurang pagkain. Ayan. Hindi siya magagasto sa labas. Bibili siya ng gulay at lulutuin niya at kakainin niya. Yun ang ginagawa niya. Siguro in one day, hindi siya mag-spend ng more than 20 pesos in Philippine peso. Ang sabi ng nanay at tata niya, wag nyo kaming isipin kakain kami, mamamasura kami ng kapatid mo kasi meron pa siyang isang maliit na kapatid. Mamamasura kami, mag-work kami, ipunin mo yung pera mo. Dahil kung magiging ano ka in the next few years, yun ang magiging success namin. We are very happy kung makakaipon ka ng ganitong kalaking pera para sa sarili mo in the future. Sana ganun yung mga magulang natin sa Pilipinas, no, kung mag-isip. Kaya talaga isa ito sa mga naisip ko talaga na content na ibigay. Kasi nga, kumbaga sa katulad niyan, ang dami nating Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. At alam ko rin na hindi lahat talaga, kumbaga meron tayong mga kultura sa Pilipinas na para sa akin, kailangan na nating palitan. So, mauumpisahan lang palitan yung mga mali o hindi ko naman masasabing maling gawain, pero mauumpisahan lang mapalitan yung mga gawain na hindi naman nakakaasenso sa buhay natin kung hindi natin uumpisang pag-usapan. Kaya ito talaga ginawa ko siya para magkaroon din kayo sa mga nasa baba, yan magkaroon din kayo, makarelate kayo o mapag-isipan nyo rin kung ano ba yung mga dapat ninyong wag nang gawin o ipagpatuloy na gawin na ginagawa na mga Tagalog yan. Mga elders natin, 'di ba? Kasi katulad ko, nakatira ako sa Japan, si Sir Pinoy Gala nakatira sa Turkey, at yung mga iba pang tao na nanonood ngayon, alam ko meron diyan mga tao din na nakatira sa ibang parte ng mundo na alam ko magkakaroon kayo at mau-open yung mind nyo sa iba't ibang kultura. At kung alam nyo naman na yung kultura na yon, katulad ng sinabi ni Sir, 'di ba? Sa atin sa Pilipinas, napapansin ko, mag-aanak ka, hindi dahil sa gusto mong magkaanak. Mag-aanak ka dahil ang nasa utak mo, paglaki ng anak mo, may tutulong sa'yo. Kumbaga yung parte na yun, dito sa Japan, most of the time wala na yun eh. May maririnig kayo dito ang mga magulang, kumbaga nasa caregiver. Pero meron din namang part na yung mga anak pa rin ang tumutulong at nag-aalaga. Pero at the same time, hindi nila inaasahan yung mga anak nila na sila yung mag-aahon sa kanila, 'di ba? Kumbaga extra bonus na lang yun kung yung anak mo tutulungan ka sa kung ano yung kalagayan mo sa buhay. Pero sana tandaan din natin na sa bawat desisyon natin sa buhay natin, wag nating iasa sa ibang tao. Kung mag-aanak kayo dahil gusto nyo magkaanak, hindi dahil para yung anak ninyo ang aahon sa inyo sa kahirapan. Hindi sana ganun, guys. The way, what happened to your friend from India, Pinoy Galaan? Any moral lessons to learn? Yan. Yung 2 years na yun, nakaipon siya ng malaking pera. And yung malaking perang yun, every 2 years kasi free kami ng travel ticket back home. Nakapagdala siya ng malaking pera sa India. Hindi naman ganun kalaki yung sinasahod namin sa Dubai. Pero yung 2 years na naipon niya, na-enjoy niya yung sinahod niya na pera at naiuwi niya. Yung pinaka-moral lesson niya dun is the first 2 years na pinaghirapan niya is meron siyang nakuhang pera na buo na nagkaroon sila ng chance na makapagbili ng bahay, na makapagbili ng lupa at makapagpagawa ng bahay sa India. Ganito, kapag nagtatrabaho pala sila sa ibang bansa, ang government nila ay hindi sila binibigyan ng kahit anong tax. So,
meron silang tinatawag na mabibili nila ang gantong bagay na wala kang babayaran na kahit anong tax, and yung government nila is nagbigay ng parang dagdag na pera para makapagpagawa sila ng bahay. Actually, meron pang next yun eh. Kasi bumalik pa rin kami sa Dubai after 2 years. The same thing pa rin. May bahay na sila, yung bahay nila okay. Yung mga magulang niya namamasura pa rin po. Yung another 2 years na yun. Ganon din ang ginawa niya. Hindi sila, yung pera talaga yan. Ginanon niya oh. Hinawakan niya ng husto nang wag makawala. Yung parents niya, hindi pa rin nagbago. Hindi nagbago. And hindi rin sila humingi ng kahit anong pera ha. Tumatawag siya. Minsan nga sabi ng parents niya wag kang tumawag kasi baka mahal ang bayad. So yun nga guys. Hindi lang to sa family. Hindi lang yung mga kadugo mo. Pag nagkaroon kayo ng tao na alam nyong hindi kayo hihinga ng kahit anong bagay kapalit ng isang bagay, i-treasure niyo yan guys. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap hanapin yan. Diba? Totoo yan. Excuse me, dumighay ako. Yung mga pinaghihirapan natin na pera, matuto tayong pahalagahan sila. We need to manage. Yung 10 piso, kailangan mong i-manage kung paano mo uubusin yung 10 piso. Maswerte tayo kung yung mga magulang natin, kapatid natin, kaibigan natin, is marunong silang magpahalaga sa mga pinaghihirapan natin. Maswerte kayo. Pero kung sila ay hindi ganong tipo ng tao, ikaw mismo, sa sarili mo, aralin mo kung paano. Kasi darating ang time na uuwi ka ng Pilipinas. At pag uwi mo ng Pilipinas, masakit. Kasi walang pinagkaiba. Wala kang naipon. Walang nakita sa pinaghirapan mo. Yung ilang taon mong ginugol sa ibang bansa. Pawis, pagod, puyat. Hindi ka na nag-stop. Pupunta uli ako ng ibang bansa. Kasi makikipagsapalaron ako uli. For the next time, for the next time, for the next time. Ayun. I was very grateful I was here right now because I will be able to share this to everyone.